Sana naman yung unang blip. Kaya, hindi ka naman nag-blip eh. Sabi na. Pahilig ka pa. Hoy, introduce nyo ba si Doc? Ikaw ang dami na naiambag talaga. Sabi na. Host na siya. Maganda ako. Sabi ko, maganda ako. Presentable ako. Tapos, syempre, pag inversion, diba, may podium, ganyan-ganyan. May 24-hour of duty, tapos may duha. With us on sex, give it up for Dr. Neo Makatangay. Yeah! Our side. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Welcome to Sex with Doc Ses, Pao, and Doc Joy. New episodes every Saturday. Welcome to sex! Chief ends! Chikahan, started! Yan! O, kamusta ang ano? Ang init sa labas, no? Init sa labas, no? Sobrang init sa labas. Anong paborito mong... Ewan ko, ito naisip ko eh. Number! Ano paborito mong... Hindi, anong paborito mong sahog sa halo-halo? Oh. Ako mani. May mani ba sa inyo? Wala! Hindi, ano ba yan? Yung brown. Ano ba yung brown? Munggo beans! Munggo. Mani! Wala naman sa California. Wow! Ganyan eh. Oh? Ikaw, anong paborito mo? Yung white beans, tsaka nata. Mani din. Beans din. Beans. Oo. Ikaw, ano? Ako? Ube. Hindi kasi yung iba walang ube. Walang iba. Yung iba walang Hindi ube. special. Hindi mo sabi kung may budget ba na wala. Ikaw, anong paborito mo? Ako din nata, para lumalaban. Lumalaban. Nata ni Kokoy. Nata ni Coco. Martin. Martin. Oo. Bakit? Hindi, may halo-haluan si Kasi. Kokoy. Diba? Kokoy. Oo. Hindi mainit kasi yung panahon ngayon. Ang title nito ngayon na halo-halo special. Para kumain na Hindi ko alam eh. Yung unang naisip pag-upo ko. Kaya masama akong pinag-i-intro eh. Sa mga bago dito, we're available on Spotify, YouTube, and our Facebook page. Yes. Yes! Ano yes? Yes! Hindi ka tinatanong yes or no. Shifted, chikahan started. Oh, sa saan pa tayo? Facebook, YouTube, at saka sa Spotify. Yes. Oh, sa mga babago pa lang dito, yes. Ano yes? Yes or no? What are you willing to do? Oh, sa mga bago dito, ako po si Doc Pao. Ako si Doc Ses. Ako po si Doc Joy. Alam nyo na, walang magawa, kaya nag-podcast kami. Para pumera to, i-like mo yan, i-follow mo yan, i-subscribe mo, tapos share mo sa lahat. Friends, family. Sa loved ones. Hindi, Kahit hindi mo lang. Hoy, introduce nyo ba si Ayaw! Doc? Ang dami na naiambag talaga. Sabi niya, Host na siya. sabi niya, pintuhan ako lang. Reporter na ako dito. Oh, anyway, for this afternoon, ano to eh, special tong hapon natin na to kasi pinagbigyan tayo ng halo-halo. Special. Pinagbigyan tayo ng isang guest natin dito. Hindi kasi quick background. Sometimes ba do you feel that you're having a hard time fitting in the world of medicine because of whatever reason? Oo. Anong reason? Kasi, ang medicine kasi, compared mo sa mga pre-med, mas challenging siya. Yung akala mo, matalino ka na sa pre-med mo, may alam ka na. Pagdating mo ng medicine, feeling mo ang bobo-bobo mo. Diba? Nakarelate ka? Kasi ako, relate ako doon. Ikaw, ba't ka nahihirapan sa mag-fit medicine. in? Mag-fit in. Eh, syempre kasi iba-iba yung personality. Pagdating sa med school, iba-iba yung priorities. Kasi may mga iba na ang priority, syempre pag-aaral, kagaya ko. Hindi, yung iba. Ang Sikip. Pahilig ang pag-aaral, kagaya ko. Ay, sobrang sikip. Pero sige, tanggapin natin na. Diba? Hindi kasi syempre pag sa med school or sa medicine, parang nandyan yung mga may gustong mag-party-party, may gustong lumabas, uminom. Tapos may mga ibang mag-aaral nga lang. So, or halimbawa sa family lang, hindi lumalabas, hindi pinapayagan. So, may mga ganong pagkakataon na, ano ba, sasama ba ako dito? Or mag-aaral ba ako? Parang ganon. Iba-iba kasi yung priorities natin. So, nasaan ka doon? Nasa gitna ako. Sa gitna ka. Hindi, nag-aaral ka habang nagbabar. Ano yung sagot Tagal sa pa ba yan? Hoy, ikaw na tagay! Ayoko! Wait lang, wait lang. Ba't
Dapat yun ang ginagawa. Sabi ko, nasa gitna ako. Nandun sa middle. And then for this afternoon, Diba? no, we are blessed to have with us on sex. Give it up for Dr. Neo Makatangay. Hi, everyone. We're Having psychiatrist. me. Oh, wow. Uy, siyempre. Uy. Pogi mo, Oh, Skip? Ako lang to. Kalma. Ayan. And our topic will be about paano ko ba sasabihin doon the challenges of being in a, paano bang kompleto man? LGBTQ. A+. Ano yung A? Ally, pwede din, or asexual, pwede din siya. Plus is a dot more. Plus is like mahaba pa siya. Ang umbrella term, parang umbrella lang. So, Dr. Makatangay is a proud member of the LGBTQA+ community. Parang multiple choice lang. Ang dami. Ang daming choices. Hindi akala ko nga hanggang Kaya yung down, all of the above na lang talaga. Hindi, kaya mahalaga itong mapag-usapan natin. Because, hindi lahat kasi ngayon paano ba? Katulad ko, kulang yung kaalaman ko regarding dito sa bagay na to. No? So, sa kanya, he is a psychiatrist and a proud LGBTQA+ member. So, palakpakan naman natin! Yeah! Dr. Makatangay, diba? At ang unang tanong ko ay, yun nga, anong paborito mong Sound sa halo-halo. saan galing yun? Ayun, so can you tell us about your background first? Ba't ba nag-psych ka? Ay, sorry. Wala pa yan. So, sige, since, naman to, parang spontaneous lang tayo. So, yes. So, actually, psych was not really my first choice. Yes. Kasi kailangan mong i-factor in bilang isang first-generation doctor. Long-term tayo mag-isip. Yeah. Yun din isang difficulty sa tanong kanina, how do you fit in? Kasi, especially kapag first generation ka sa family, you always have to find your mark. Maaminin natin na may mga pamilya talaga or tao na pinanganak for this. Parang gano'n. Yung parang pagdating natin, ay, alam niya na yung gagawin niya sa buhay niya. Ikaw, hindi pa. That's one factor. So, first generation doctor, you always have to factor in. Ano ba yung gusto mo pagdating? So, psych was never really my option. So, Anong nauna mong? Ang una kong gusto talaga, syempre, aminin natin yung mga Big Four, di ba? Yes. SIM, ang gusto ng tatay mo, neurosurge, so yung anak ko, ganyan, wow, with the manly voice, di ba? Yung mom ko, gusto niya cardio or OB, ganyan, di ba? Tapos, yung iba gusto nila mag-cardio, or yung iba naman, sa akin is, may relative ako na third degree na mag-radio, pero hindi ko bit-bit yung family line. Yung mga anak niya yung nagtuloy na. So, it was really difficult. So, for me, I was really into IM that time. Okay. Especially, yung lola ko was may onco, may endo, yan yung mga family. Kung yung sakit ng pamilya, doon ka na-drawn in. Kasi gusto mo silang alagaan afterwards. So, nung nag-training ako ng med school, basta pumasa. Di ba? Wala pa namang factor eh. Oo, basta pumasa. Tapos kung sino yung pinakamagandang damit na consultant, uy, ang guwapo ng kotse, di ba? Or ang ganda ng relo ni Doc, Rolex agad, ganyan. So, dun mo na ma-roll yung sarili mo, dun mo ma-affiliate. Tapos, after that, siguro clerkship, na alulurin ka na. Siyempre, may experience based na tayo noon. May in-depth na. In-depth na. So, lumapasok na yung mga ER. Ganyan. Kasi parang, takbo-takbo lang. Parang Grey's Anatomy lang. Parang mga K-drama lang mga tayo. Diba? Diba? Parang, diba? Parang yun na yun. Tama. Parang isipin mo na, ay, parang drop na adrenaline. Gusto mo ganun. Oo. So, labas lang ako. Gaganyan. So, parang, yung buhay mo, nakikita mo na ba yung buhay mo doon? Something like that. Pero, nung internship ako doon ako nag-start. Saan ba naman? Intern ko, Veterans Hospital. Veterans Memorial Medical Center. Sino pala eh? Yeah! Wala sila. Kami tayo, safe better! Yung sa lumuwag yung sked niya. Nakakagawag naman talaga. Ano ba? Hindi namin tayo eh. Maluwag ang Ano skin. kasi lasal ka? Kasi, Share! Nakakagawag talaga kami doon. Sana ito may stipend pa kami. So, yeah. maluwag pa kami. 2K per month. Well-fed, may pang-damit. Yes. 12 oras yung duty. Gusto oras kami. Okay. Diba? So, yun. Sabi sa'yo, maluwag. Maluwag. Ngayon na patunayan ko na. Yes! So, ayun. So, actually, doon ko nakita yung sarili ko. Diba, kapag clerk, more on the dirty work, utosan. Let's be honest, wala ka pang choice or wala ka pang boses. Basta gawin mo, matuto ka. Tapos kapag may mga consultant na paparivalidate ka, unang sasagot. Parang ganun.
internship doon tayo binibigyan ng opportunity. Diba? Ano gusto mong management? Anong tingin mo? Hindi naman yung toxic, so pwede mo anong gusto mong x-ray, anong labs, ganyan. So doon mo nakikita ngayon yung susubukan mo ng mag-call ng shots, magkasuggest ka sa mga residents. So sa veterans, very maluwag talaga. As in like, may non-urgent case sa ER, anong gusto mong ipagawa? Ganyan. So parang, mag-order ka. Pero doon ko nakita na nakakamorph din pala. Na-adapt mo din kasi yung... Na-adapt mo. Yung parang nag-iiba ka din. Kasi sumusunod ka sa flow ng field nila. So, ang IM, very straightforward. Walang paligoy-ligoy. Kailangan mo ng full history. So, minsan may mga encounter ka na medyo masugit na. Yes. Kapag wards, medyo mabilis ang kilos. Pag ICU, medyo toxic. So, nag-iiba din yung personal. Yung pag-OB, tanda ko nun. Nag-rotate ako lang sa RMC nung clerk. Tanda ko na na-adapt ko talaga yung bilis, yung simplified, ganyan agad. So, minsan, syempre, kapag medyo toxic na, nagiging masungit ka na din. Yes. So, na-adapt mo din. Yung mga people na look out mo, di ba? Modeling sa behavioral science. Minumodel mo sila kasi yung fears. Hindi ka naman din. Tigil mo ako. So, namamodel mo siya. So, nag-record ba? Yes. okay, sige. So, namamodel mo yung mga culture nila. Okay. Naging masungit ako. Sa FAMED, ako actually bumait. Eh, Yes! bakit di ka nag-FAMED? Sa FAMED ako bumait. Doon ako parang, kasi di ba ang daming tao, gagawa ka pa ng genogram. Di ba yung first case will always be the most family, genogram, ilog. Sa veterans pa naman, hello po sa inyo lahat. Pang ilang asawa po iyan. Yes. Anak, Mataluti. Mataluti. Sino ang legal, sino ang hindi. Bibilugan mo sino magkakasama sa bahay. So, minsan yung likod ng papel hindi kasya. So, kapag nagmamadali ka, gusto mong bilisan kasi ang dami talagang tao, di ba? But then again, kung magiging masungit ka, masungit din yung pasyente. Kasi kanina pa sila doon So, doon ka yun lumalaro ng, tayo, ang galing mo naman. Tayo, ang tibay. 4 na asawa talaga. 1 dosenang anak. So, parang tatawa lang sila. Kamandag, ganyan, di ba? So, parang doon kayong lumalaro. Kasi, kailangan mo din, kung toxic ka na, tapos magagalit din sila. Lahat na lang kayo nega. Nurse mo nega din. Yung presidente na re-referral mo nega. Pero may side doon. Meron. May side. Yes. Doon mo na-enjoy na. Oo. Ngayon, sense na develop mo na yung daldal, yung kwento, paano mo sila laruin. Ang after ng FAMED, psych. Yes. Doon ngayon kami yung parang makikipaglaro ka lang sa mga, hindi man laro, parang makikipag-interact sa patients, makikipagkwentuhan, doon nalabas yung storya nila. Doon ngayon nag-develop na yung mga empathy, sympathiko, mga ganyan. So doon ngayon na nasabihan ako ng isang consultant na alam mo yung pagiging daldal mo, hindi mo alam mag-therapy. Tapos ang tanda ko ng last Theracon namin doon or parang admissions conference, napauwi ko yung 3 sa pasyente. Kaya 4 yung on board ko lang. So parang natulungan ko naman din, may with the help of the residents. Pero the therapy kasi doon parang i-update mo yung residents, ano yung napag-usapan yung ano yung bago mong info na makakontribute sa team, bakit siya na-depressed. So, natutulungan mo yung residents, napapauwi mo sila. More pa uwi, the more chill. Luwag Yes. time. Luwag time. Ay, hindi ko Luwag yan. Oo nga. Ganun siya. So, Kasi yun siya. yung kay Doc Neo, na-enjoy niya yung Yung rotation niya. Yes. At saka yung ma-maximize niya yung pagsasalita. Oo, kumbaga yung strength niya talaga sa personality niya. Na-i-apply niya, tapos nakatulong siya ng patients. Tapos yun talaga siguro, Doc, talaga yung calling mo. Nung naka-rotate ka ng psych, parang may nag-click sa loob mo na parang, ito talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko. Parang ito na yung gusto kong gawin everyday na parang mag-therapy, mag-counseling, kumausap ng patient, katulungan sila. Yung may mga problems sa psych. Factor din, Doc, dyan yung, kailan mo ba na-embrace yung sa community niya ng LGBTQA+? Actually, yun din yun. Nung napansin ko, so siyempre may mga health hubs tayo, health clinics, madami naman yan. Madaming kilala. Love yourself, read yourself, kahit normal natin mga LGU health clinics. Pero makapansin mo, it's more of laging IMIDS, FAMED IDS. Yes. But nobody really asked their mental health. So sabi ko, Ganda naman. kung makikipaglaban ako sa IM, toxic ako. Siyempre, let's be honest, one of the big fours yun. So alam mong laging kapag hindi bata, hindi buntis, hindi masakit, IM. So parang, toxic. Aminin natin talaga, di ba? So sabi ko, ano kaya pwede ko pang i-offer na other alternative care to help the community? Okay. So doon ko ngayon pinasak yung mental health. Kasi for sure, ako din naman, in my own understanding of who I am, identity ko, and everything, naramdaman ko din yun. Kumbaga nadapa din ako sa mental health conditions or symptoms na
Sana pa natin yung nakausap na. Parang na-realize mo kung ano yung gap sa community Taga, natin. doon ngayon ako sumo. Tapos ginamit ko na yung skill set ko, yung talino ko in my sense. Kung ano man yun. Not necessarily yung talino na brainy, di ba? May iba't ibang types of talino. Sports, public speaking, community service. Doon ko ngayon sinabi na, hindi man ako loud pero gamitin natin yung bungangang to. Yung kailan mo na-figure out, hindi ganun ba? Yung na-figure out mo yung identity mo. Kasi parang yung sa tinuturo natin sa students, yung sa behavioral science, when you're at kay Eric Erickson. Yung mga stages. Yung mga stages. You're trying to build your identity. Kailan mo na nalaman na, I belong in this LGBTQ? Ano pa ako? Grade school. Bata pa. Alam ko na agad yung pitik, yung pigpili ko ng damit. Kahit yung simpleng pagpili ng assignment notebook. Actually na magdangal. Hello Kitty. Pero yung iba, Hello Kitty na lang yung assignment notebook kasi sa bag ko lang yun. Pero the rest, yung makikita ng classmates ko, pang lalaki na. Hot Wheels, di ba? Mga ganyan. Basketball. Doon pa, basketball or mga generic na cars, ganyan. Pero never kang nagka-girlfriend? Nanligaw ako before. Nanligaw ako before sa girl best friend ko ng high school. Okay. Tapos eventually, hindi kami nag-work. Tapos eventually, naging din siya. Naging fun fact na story is meron din plot twist. Pero wag natin kwento yun. Baka ma-identify. Baka ma-identify siya, kawawa naman siya. So, ano naman siya, okay lang, pero mahirap daw lang. Hindi ko na-inform sa kanya na makikwento ko yung buhay niya. Huwag naman gano'n. Bakit? Anong dahilan? Ba't mo niligawan? Oo, kasi sabi mo, sure ka na nung bata na... Okay. So I came out first as bi. Kasi nagkaka-attract talaga ako sa girls. I like how they talk, how they dress, how they present. Parang kung sa females is yung parang girl crush. Ganon siya. Kasi ay grabe. Feeling ko kung magaling ako, public speaker ako. Tapos kasabi ko siya, ay feeling ko power couple kami. Pero that time of the kids, na-attract din ako dun sa mga kaklase kong may tsura, nag-basketball. So I appreciate both of them. Okay. Parang ganon. Yung attraction, yung mga tapos ay gusto ko ganyan din ako paglaki or like kapag next year tatry ko din na imimik yung mga past na ginawa ng mga seniors na naging crush mo. Ganun siya. So yung phase na yon, ligaw lang. No? Ligaw lang. Or never siya lang tumuloy. Tsaka isa lang. Isa lang. Ilang buwan mo niligawan? Third year high school, I guess. Tapos sabi din ako sa kanya, nag-confess pa ako sa kanya. Now, best friend kasi kami. Nag-start kami best friend. Tapos sinabi ko na siya sa tunay na gusto ko siya. Pero ano naman siya, hindi naman siya dramatic na iyak talaga. Yung gano'n, diba, in-accept ko na lang din. Kasi nga, sa kanya ko din sinabi, nung una ko na nagkaka-curiosity. Kaya gets ko din naman na baka dahil din doon. Pero no harm done. Sa kanya ko din unang sinabi na, uy, parang crush ko to. Yung lalaki, ganyan. So, wala ka bang, yung identity na pag-isip? Ako? Wala. Hindi ba si Abi Biduyo to? Hindi mo na type ang ganyan. Wow, mali! Iba talaga gusto ko. Iba talaga gusto namin. Ikaw. Grabe ka yun. Hindi. Uy, meron kaming tanong kaya sa'yo, hindi mo pa nasasagot. Tayo pumapayag. Parang bawal yun. Bawal yung... Hindi, pwede mong pangalanan. Hindi naman niya mapapanood ito. Tinatanong nila ako dati kung hahalikan ko daw sino. Si Chris Hemsworth. Kita mo, hindi mo na alam. Si Chris Brown na yan. Hemsworth! Si Thor. Kung... Chris, isa yun eh. Chris Hemsworth. Oo, di ba? Sabi mo. Oo, sabi mo. Uy, sabi mo kaya. Sabi, syempre Chris Hemsworth tayo. Sabi niya sa akin, give him the chance. Hahalikan mo ba si Chris Hemsworth? Sorry? Si Chris Hemsworth, si Thor, hindi. Yung may Mjolnir, hindi. Hindi ka ng matawa nun, hindi. Oo, talaga kahit may milyon. Hindi. Kiss lang, smack If lang the price is right. Hindi rin. Is the price is right? Naging deal or no deal. Okay, hindi. Deal or no. Naging deal or no. May segment pala dito. Ang Oo, saya naman. ayaw mo lang nalaman eh. Yung deal or no deal pala dito. Bakit yung offer eh? Hindi kasi, yun yung, for me, tama si Doc Mio doon na grade school pa lang or alam na niya. Formative years pa lang, malalaman mo na talaga if you are if you belong in that community. Kasi kwento ko lang, naalala ko nung high school ako. Meron akong kaklase na
kiniklaim niya na yun nga, pogi ganyan, lalaki ako. Pero malalaman mo yan dun sa mga ganong biglaan na tanong na, halimbawa ako, tinanong mo, kikis mo ba si Piolo Pascual? Hindi siya umuo, pero inisip niya, yung, ayun na. Ganun ba yun? Ayun pa lang sa i-consider mo. Parang, siya, kinonsider niya. Oo, halimbawa. Second guess, wait lang. Di ba yun na nga. Pwede naman pala ganun. Halimbawa po, a gun is pointed at your head. Kikis mo si Piolo Pascual. Ang sasabihin ko, pull the trigger. Siya, saan? Saan yun? Gusto specific pala. Pero pag consider mo kasi, pero tama yun. The curiosity talaga yun. Yung mag-feel nung gap na yun talaga. And tingin ko, advantage din naman kay Doc Nia yun. Kasi narinig natin mag-lecture to. So, kung mo siya mag-lecture. Yes. Paano pa kaya kung sa patient? Yes, exactly. Narinig ko na to, sa residents natin. Husay. Narinig ko na din sa students. Husay. Ang dinidiscuss na last week. Homosexuality. Human sexuality. The act and the identity. Bumulong-bulong sa akin. Gusto ko Homo sapiens. Yan mo yun. Yung sobrang araw sa isang linggo. Homo erectus na yung gusto niya. Ay, gusto niya. Hindi sa pinagkakausap yun eh. Pero, ano yan, Doc Neo? Yung acceptance ng other doctors. Starting sa med school. Inaano mo ba yun? Kumbaga, feeling mo ba sa sarili mo kailangan mo ng validation from other doctors or other, ay mga seniors mo, ganun? Sa akin, paano ba? Tanda ko nung med school, though parang later on pa. Tanda ko sa med school, meron akong kaklase na ganun na pala siya, pero sinabi lang niya sa akin after everything. So, I guess hindi din. Hindi din. Either to myself, going para sa ibang tao or ibang tao pupunta sa akin. Hindi din, may iba pa rin tayo ng storya or iba pa rin ng community members ng storya. May iba na tanggap na nila pero ayaw pa nilang ilabas. Yung as we call it, coming out, di ba? Na, though, mapapansin mo na parang itong kaibigan mo parang mas ma-artist sa iba. Parang gano'n. Parang gano'n yung na-realize ko na, hindi ko nahuli. Pero kasi hindi ko naman trabaho din. Or like, hindi naman kailangan na parang na LGBTQ. Maghuhulihan kami na, parehas tayo ng color ng birthday. Parang gano'n. Hindi naman. Tsaka meron, Dok, di ba yung parang, meron kasi akong friends na gets mo sa kilos niya nakikita mo, pero hindi mo siya matanong. Kasi, sabi nga natin, it's own pace kasi yung pag-come out. So, kahit gusto mo siyang gusto mo siyang tanungin, pero parang gets mo na rin naman Ano yung mga sinasabi mong senyales na kailangan ko sabihin. kasi madali ako makamoy. Kasi ikaw I think like objective sabi mo. Hindi, yung sa mga na-observe ko lang na naging friends ko, sobrang linis sa katawan. Tapos may certain silang galaw talaga na hindi naman siya sobrang feminine, hindi naman siya sobrang masculine. Parang in between siya, pero mahuhuli mo siya Hindi ko ma-describe kung paano. Pero nakikita mo yun sa mannerisms niya. Tapos, merong feeling na gusto mo siyang tanungin, pero pag nakita mo siya, parang ang sinasabi ng sarili niya ay gets mo na kung hindi mo na ako kailangan tanungin. As if sa likod to. Gusto mo yan? Dami mo subject ito. Sa Tagalog, basta mabango. Ano yan? Basta mabango, laplapin mo. Yun ba yun? Hindi ba yun? Parang wala yun sa legal jurisprudence. So may ganun na siya. So in terms of validation, sometimes meron kaming, I can't speak for all, pero meron kaming parang tendency na maging defensive. Na i-put it out there. Para hindi mo na siya isaksak sa likod ko. Parang ganon. Parang wag mo na i-backstab sa akin. Wag mo na siyang gamitin as a weapon against me. Kasi wala ka naman, for example, for me. Hindi naman. So, minsan ganun ako. Parang the more upfront na, tapos na yung issue. Kesa sa itatago. Parang hindi na niya magagamit yun. Against you. Parang strength ko to kasi alam ko na yung identity ko. So, ganun siya. Pero siguro, Doc, it comes with na din, yung stigma before regarding the community. Oo. It happened to me. I personally. Paano yun sa? I was referred to as psych when I came out to my family. Confused pa ako nun sa bisexuality pa yung nilagay ko. Or like, high school ka pa niya. High school ko kasi nga, yung attraction ko, it's everywhere. So, pero,
siguro, as we say it, bisexual ako inside, pero yung expression ko, wala akong pake. Kasi nabubuli na ako ahead of time. Pero wala akong pake. Kasi sasabihin ko sa kapatid ko, binubuli ako, punta mo sa akin. Pero mga brothers ko din, may unspoken. May mga brothers ako na unspoken na, inakasal ako ng mga kaklase ko. Tapos sasabihin sa kapatid ko, bakit? Alam mo na. Ganun. Parang, yung galaw ko, ganyan. Tapos hindi na siya magkatanong. Mamaya next day, yung kapatid ko nandun na sa labas ng locker namin sa school as, kapatid ko, ganyan. So may ganun din siya. So, kailangan gamit mo siyang strength na sabihin mo na. Pero may time din na naggamit din siya. Kasi nung sinabi ko, na-refer ako sa psych. I was referred to as psych. Kasi medyo nalilate din that time yung DSM. First things first, sa family. How did your family? Yung iba, swerte na classic. Na okay. May iba naman sa akin na typical. Yung mom ko yung mas naging hysterical. Wherein sa ibang stories, it's usually the Father. mom. Yes. Na mom yung mas Yung nurturing mom. Kasi yung father yung medyo Tatay ko yung isang imik. Tapos, sige, baka confused ka lang. Ganun lang. Pero hindi siya yung kataw sinturon, as we say. Yung mom ko yung mas nag-spiral. Tanda ko, kinonsult niya lahat ng mga amigas niya. Tapos narinig ko sa kotse, sa bahay. Kaya ka na-refer doc sa psych. Sobrang hindi pa nga psych. Kaya as in, my story was may psych na, may albularyo pa, may brain over pa ng pare with like mentoring every Sunday. Ganun siya. So sabi ko, may mga mixture of old and new versions of the story. So, nagamit din siya sa akin. So, the more na in-out ko, kasi sabi ko, sana safe space mo yung family. So, nag-backfire siya. Kasi akala ko, most of the stories na nababasa natin sa same-same na, tinanggap yung main character. Yan. Kasi yung pag-come out pa lang, sobrang effort na yun sa individual eh. Kasi hindi talaga nila alam kung sino yung tatanggap sa kanila. Courage din talaga yun. Yeah. Ano naging turning point nung mom mo? I may ask. Matagal. It took me time. I mean, there was one time na I told them na okay na ako. Straight na ako ulit. Good job, effective yung kombinasyon ng lahat. Ritual. Culturally. Sila doon talaga. Turning point ko na was going to college. Kasi as a probinsyano, when you go to college, anak, yung typical scenario sa sine na, sasakay ng bus, ganyan. Punta na Maynila. Pagdating sa Maynila, ikaw mo na. May background music, tapos nakatsandal ka sa bus, di ba? So, yun. Tapos sa Manila, doon ko ngayon ginawa yung parang alternative na doon ko ngayon siya express. Pagdating ko ng probinsya, kapag bakasyon, semestral break, ganyan. Tapos pagdating sa Manila, alalala. Batang BGC, ganyan pa. Ganyan pa, alalala. Kung ano nung sususuot mo, mga ganun. Pero sinabi mo sa mom mo na I'm okay already. Sinabi ko sa kanila. Tanda ko, sa Green Hills pa kami nun, Shopsville. Okay na ako. Huwag natin tuloy yung mga sessions. I'm great. I guess I was really confused. Ganun. Sinabi ko rin sa kanila. Tapos patubo ka ngayon ng Sumabay yung puberty ko. Kaya naging parang naging literal na beard ko yung sarili kong puberty. Kasi may kasabihan tayo, basta may bigote! Ano? Lover ba? Ano bang dictionary kami dito? Hindi magatanong. Basta may bigote! Sweet lover, huh? Not air dry. Lover naman to. Ano ba? Ibang klase. Ah. Bigote. Ibang Yung klase. sinabi, basta may bigote! Ibang klase. Tapos, your mom felt relieved nung time na yun. I guess, kasi hindi naman siya nag-pick up ulit. Tapos, siyempre may mga ganun ka pa rin na, sino yung kasama mo sa social media? Siyempre, yun lang naman next. Unti na yung mga, unti-unti na yung Facebook, ganyan. Tapos, sino yung mga kasama mo sa photo? Sino yung niligaw mo? May ganun pa rin. Sabi ko, wala. Aral lang. Di ba? Aral lang. Pero sa gabi, Ano kasi balance yun? Nasa gitna. As subside ka lang. Nasa gitna talaga. Balance mo eh. Ayan. So, Idol! Ayun. So, doon siya. Pero, wala eh. Hindi naman matatago kapag, as you say it, parang sa isda, aalisaw-saw, alingaw na yung amoy. Amoy naman tayo. Ito naman sa Tagalog. Huwag na nga. Amoy mo na agad. Basta, ayun. Amoy mo na agad siya. So, I guess, na-tolerate. So, that's why, for me, laging different yung tolerance sa acceptance. That's for me, one of the learning. Tolerance and acceptance. It's a different thing. Hindi ibig sabihin na hindi sila umiimik, tanggap ka nila. At tanda ako nun, nag-coming out 2.0 pa ako. Afterwards. Okay. Sabi ko, huwag na yung anak nyo, FYI, black and white, pating pa rin ako. Pero it doesn't mean na bakla ako, hindi ako magiging successful.
Ang ganda nun. Yes. Ang Yeah, ganda. doon. Kaya 2 beses ako nag-coming out. Doon na ngayon yung nag-duty ako noon sa ospital kasi pandemic yon. Tapos, pre-rest natin ata ako. Pumunta sila sa ospital. Tapos doon lang niya kaniyakap. Sabi ko, at least alam nyo. Anong feelings mo? Ay, wala na. Sobrang puno. Kasi sabi ko, parang hindi ko parang alam kong meron pa rin, alam ko naman growing up na meron pa rin unspoken na, gets naman na nila yung feeling ko. But then again, iba pa din kasi yung black and white. Kasi may mga ano pa rin may mga evasive thoughts. Yung parang kapag natatanong, kaya mag-aasawa yung anak mo? Ay, hindi, mag-aaral lang yan muna. Yung parang hindi sila yung parang pag brothers ko, okay na mag-asawa, ay, hindi ko nga alam yung girlfriend niya. Ano mo yun, yung add-ons nila sa mga kwento nila with their amigas and amigos, mga kumpare, namin kadugtong, sa akin laging, ganun agad, hindi nag-aaral pa doktor pa yan. Board exam pa yan. Ganun siya. Pero pag kapatid ko, ito na nga, mga ganyan. May dami na silang kwento about yung mga relationships, sila nakatagal, doktor din, nag-pre-med din yung isa. Ganun kasi yung story ng sa panganay kong brother, parehas silang pre-med. So, kapag doktor sila pareho, wow, power couple, diba, as you say. So, ganun. Kaya sabi ko, may ano pa rin, may ilang pa rin. Oo, may ngayon, how's your relationship with them? Okay naman na. Very different. Siguro, ngayon, yung tatay ko, since mas chill siya dati, ngayon mas naging protective na lang. Ganun. Parang, siguro, kasi syempre, tayo, main character, maalaala mo kaya tayo na kaya perfect bakla ako, ganyan. So, nung nakita niya na yung parang hirap ng boards and stuff, na, ay, hindi basta-basta pwede masaktan yung anak ko. Tanda ko may isa akong ex or previous relationship na sabi niya, sa na-meet niya yung partner ko that time na ex. Kapag hindi mo na kayang tiisin yung anak, balik mo ng buo. Yan, yun ang sabi niya sa partner ko. Kasi minahal namin yan ng ganyan. Coming from my dad. Ganun lang. Ganda. Taray mo doon, dada. Just Bigyan ng award. Kasi yung mom ko naman yun, wala. Ano na siya? Anong sa kanang? Parang, nag-shift na. Kasi siguro, yung mom ko eventually, nakahanap na siya. Kasi all boys din kami. So, nakahanap siya ngayon ng kakampi sa kaartihan. Doon ngayon lang, latter part na. Naging konsentidor ako sa mga bags, sa luxury items. So, doon na ngayon siya naging komportable na, ito pala yung benefits or like perks ng may anak kang konsentidor. Sa mga fashion. Sa mga fashion and all. Kasi syempre, di ba, kung pag lalaki, hindi naman lagi. Di ba? Hindi man laging agad. Very subtle. Or specific luxury shoes. Pero yung mga babae, like from the makeup, from the bagong trends, di ba? Ganun kasi sila. So, di ba? Kasi sa tatay mo parang, anak, bakit mo ba kinukonsentrar? May ganun na nagiging middleman ka na. Tapos syempre, i-resort at may nanay mo. So, kita niya yung perks. Yun yung yung pinag-usapan natin kanina. Yun yung mga, I think, challenges. Pero ito kasi, nagsastart na tayo dun sa benefits or glories ng being a member of the LGBT. Ano ba yung, as a doctor and as a member of LGBTQA, ano yung, for you, memorable na Good thing, a bad thing. A good thing. Na parang nakatulong ako sa patient because I'm a psychiatrist and at the same time, I belong in this community. Ako, natulungan ko yung ibang members mag-come up. Kasi I remember one time, sa veterans, meron itong asawa ng veterano na sila, mga Gen X and mga boomers. So, ganyan. Tapos tanda ko, ang chief complaint niya is hindi makatulog. Anxiety. So, syempre, psychiatrist. So, napunta na siya sa table ko. Tapos, nung dig-in ko, ang reason niya is, Doc, nag-come out yung anak kong gay. Paano siya mabubuhay, lahat na naisip niya sa social media, yung stigma, yung success, nag-stop sa, yung estudyante, nag-graduate naman siya ng college, pero hindi pa lang siya nagkahanap ng path niya. So, nag-BPO. Di ba yung BPO industry? Hello, everyone. Super love ko. BPO, lagi siya na nasa-stigmatize na. Nandun yung mga bakla. So, parang nagkita niya, ang rant niya is yung worries niya of anxieties. Pariwara yung anak niya. Tapos sabi ko lang sa kanya, hindi ko alam kung naniniwala ka kasi sa psych, medyo open-minded kami sa mga cultural and mga social anthropology, yung mga magical thinking or like mga destiny, mga ganyan. So, kasi po yung doktor niyo. Ako po yung chief ako na, third year. So, anong, bakla po ako. Komportable po ba kayo sa idea na yun? Kasi ganoon ko muna. Kasi syempre, baka hindi pa yung principles niya, hindi pa-align sa akin. Baka lalong siyang mainis or ma-frustrate. Hindi ko alam. So, ganoon ko muna. Na ako po, walang issue sa akin kung may problema ba kayo sa bakla. Actually, hindi na nag-defense mode si mommy na
Hindi naman daw. It's just that, anak niya. May mga anak naman daw siyang pamangkin, ganyan. Siguro sa kanya is, iba pala yung feeling ng sinusuportahan mo yung ibang tao pag anak mo na yung nag-come out. So sabi ko, Mami, so pinapili ko siya. Ano bang mga ginagawa ng anak mo? Okay naman siya, stable, walang sakit. I mean, yun lang yung factor sa kanya na nag-come out. So sabi ko, Mami, kasi syempre kita agad sa mga veterano, Mami, Nay, no, ako din naman po. So hindi ibig sabihin na bakla. Makapariwara. Baka yung anak niyo lost pala. So, hindi ako siya ng tips, ganyan. To the point lang na kinumpara ko pa siya dun sa mga usual na mga anak. Gusto yung ba na anak na straight, may apo pero walang trabaho. Yung mga ganon, yung mga, at least yung anak ko straight. Paano kapag yung, kinumpare mo siya dun sa mga not so doing well na straight guys. Tapos, yung anak mo, wala siyang asawa, wala naman siyang partner, hindi naman siya kakasakit, successful sa trabaho, na-promote. Then why are you comparing it for those na nakikita mo din sa ibang tao na maaaring nasasama pangit na situation yung anak nilang straight? But then again, magkaiba yung status nila sa buhay. Anong naging resolve nung kaso mo? So, tahimik lang siya that time. Nung kasi syempre sa dulo, di ba, parang synthesize mo. Ito yung mga key points, tingnan niyo po yung perspective na to. Pero gets ko naman din po yung perspective niyo. Bibigyan ka na ng tips. Sila yung mag-decide. Siya nang bahala. So, umalis siya, binigyan ko siya ng mga gamot, ganyan. Pagbalik niya, after 2 weeks, doon lang siya umukay. Dok, nakausap ko yung anak ko, nakiyakan kami, nakita ko na yung nakikita mo. Kasi kahit yung anak, pagbalik niya, along the way, after 2 weeks, yung anak is nag-decide na mag-take ng masters. So, parang na-lost lang talaga yung anak niya, kaya parang naging stagnant. Pero nag-masters na, nag-aral, UP masters pa siya. So parang, Ma'am, ano bang problema mo? Masters ng UP? Okay yan. Ibig sabihin, hindi siya puso-puso yung anak mo. Yun nga lang, nagpahinga lang. Siguro nag-enjoy after college. So, sabi niya, nga, Dok, tama kayo. Anak ko, so ito na siya. Tapos parang ako, okay, natulungan ko yung isang tao. Mag-come out ng siya. Much more smoother. Nasana nung time ko. Nasana sa akin. Kasi hindi naman ako nagpariwara. Hindi naman ako nagpariwara. Assistant aura ka naman. Pray. Amen. Oo, sa BGC. Meron niyang saying, sorry. Ito Alam na ba yan? Kapasado mo na ba yan? Kung mali ang aking masasabi. Parang naalala ko yung may saying na be that someone you needed when you were young. Wow! Sa mga pakachama. Be that someone that you needed when you were young. When you were young. Kasi parang, para kung halimbawa hindi man nagawa mo, hindi nila nagawa sa'yo yun while you were growing, parang iaano mo siya, kumbaga, sa ibang tao. Be that someone for them na hindi mo na experience or hindi mo na meet nung ikaw yung nasa situation nila. So, parang paying it forward. Pero kasi parang kung paying it forward, ginawa sa'yo. Kasi hindi mo siya na-experience. Pinagkait sa'yo. Yun. Kung ano yung pinagkait sa'yo. Yung motivation mo is pinagkait. Hindi siya positive to positive So it's negative. Kasi kung pinagkait sa'yo, ayaw mo nang mangyari yun sa ibang tao. Halimbawa, sa other loved ones mo. So, ikaw, bilang na-experience mo na hindi mo siya na-experience, ikaw yung magiging taong kailangan niya. Ang ganda. Uy, perfect. Dati na, bawi ka na. Hindi ko may practice yun, Nakabawi na ako sa Kailangan din mo mabawi, Pero yung kay Doc Neo kasi, it's a good thing that sometimes the world is rejecting your decision of coming out. Pero you've pushed it through and then you prove na kaya ko to. And then nung nandun ka na sa mismong training mo, napatunayan mo na, it's going to be beneficial din naman pala for my patients. Kasi, siguro, as doctors, kahit anong specialty mo, your ultimate goal is to help your patient talaga. And, kagaya nung sinabi mo, nung isang episode, that you help the patient because meron kayong similarities to K-pop. Yung kay Doc Neo naman, nagamit niya yung pagiging experiences niya para matulungan yung not only the patient at that time, but the whole family. Patients are teachers talaga. Kasi, as someone na straight tayo lahat, yung mga natututunan, bumayon ko sa'yo. Sure kami, ikaw. Baka napaisip ka na gusto mo na i-kiss. Going back, yung, di ba, straight nga tayo, tapos,
ako bilang may mga nagiging friends din akong members ng community, dun ko na parang nalalaman na okay sa kanila na ganito, okay sa kanila na ganyan. At the same time, meron kasi, yung kwento ko sa nung episode 1 na meron akong mga patients na dadating sa'yo na bata pa sila pero trans woman. Tapos parang sabi ko nga, ilang sila kapag nagpapa-check up, lalo na yung mga 18 years old. Tapos ang laking ginawa, makikita mo yung comfort nila kapag at doon pa lang sa pag nakita kayo, pumasok siya, binati mo siya, good morning, and then tinanong mo siya na, how do you want me to address you? Do you want me to call you ma'am, sir, what's your name? Gusto mo ba tawagan ka? Bawa, ang pangalan niya talaga, Raul. Pero ang gusto niya, Georgina. O mas gusto niyang Georgina. Alam mo yung sense of relief na, ay, validated yung pagkatao ko. Kasi minsan yung little things na gano'n, na konting i-acknowledge mo lang, it's a big deal for them. Oo. Parang ganun. Yung, kasi, ano yan eh, lalo ngayon, ang daming pronouns. Hindi naman, ano yan eh, the world is evolving. We have to help them kung yun na talaga yun eh. So, Tsaka kung hindi mo talaga magets, irespeto mo na lang. Wala namang masama kung magtanong ka sa kanila, kung ano ba to, bakit ganito, ano bang meaning nito. Walang masamang magtanong at walang masamang hindi mo alam. Mas masama yung ginudge mo sila nang hindi mo alam. yun talaga yung masagwa doon, yung husgahan mo talaga. Pero, let's talk about, kailan yung unang jowa mo? High school. Nag-blush eh. Sorry. Iniwan mo. Doktor na! Shout out nga pala! Ayun, high school. High school. Batanggenyo din. Oo, pero hindi siya outside school. Kasi nga yung mga scandal pa. Ano ba tagpang stigma? Stigma? Oo, meron pa rin. Paano yung walk us through? Wow! Na-record mo yan? Minsan lang yun. Paano yun? Paano ba? Na-meet ko siya dito lang sa Batangas sa mga events. Family-oriented events. As we clear about that. No? Sige. Tapos, tanda ko lang, di high college. Parang na-meet ko siya later na. Actually, pa-college na yun eh. So, usap-usap, text, parang text pa lang tayo, load ng card, diba ganun pa naman dati. Tapos, tanda ko na-meet ko siya sa isang, dyan sa Batangas City, yung Basilica, may function hall na katabi. Basta it's an event, parang children's party. Doon siya na-meet, kapag-anak siya ng celebrant, ganyan. So, usap. Usual. Tapos, kamusta pag umuwi ako ng weekend, nakikita ko siya. Tapos, nagka-problem lang kami. It was okay. Supportive. Kasi parang may mundo ka na dito. May mundo ka sa Manila, you're having fun. Tapos sa Batangas, may something ka na parang, forward nila ako, hindi ko na kailangan uwi na tayo pagbaba ng bus stop. Tahimik lang, low-key, ganyan. Kaya yung parents ko na nagulat din sila, ang ingay ko sa Manila, tapos kapag nasa Batangas ako, chill lang. Upulang ako sa gilid, ganyan. Kasi nga, mag-iba yung portray ko. Kasi less nuances ng mga pagkalabot ko, less pag-uututin ka naman. Sa Manila, since hindi nyo makakita, bahala kayo. Ayun siya. So, meron siyang ganung sense of feeling. Pero syempre, too young, kahit sa side din niya that time, hindi pa rin siya out. Tapos, ganun din yung mga fear kapag nag-out ako, baka hindi ako pag-aralin, mga ganyan. So, we chose to part ways. Tapos, for the career purpose. Kasi yun sa mga teleserye. Teleserye. Tinatakwil kita! Nilulublob sa drum, ganyan. Oo! Ngayon! Hindi kasi, naalala ko lang, sabi niya, nag-meet daw sila sa Basilica. Ano kayong pick-up line na nakaluhod kayo parehas? Hindi sa loob ng Basilica. Sa function hall. Baka doon sa sa pastoral. Sa tabi. Pastoral, okay, sa tabi. Hindi ko alam kasi tatanong mo ko anong pick-up line mo kaya? Ano na naman? Favorite sa sa halo-halo. Sa simbahan. Simbahan. Sino paborito mong start? Ano coach na gusto mo? Dami mo na naman si Lord. Minusan tayo. Holding. Lipo na lang polding. Madami na to, polding ha. Ayun, kasi yung did that help you or nung nagkaroon ka ng first? Oo, it helped me na taga Batangas. Kasi yung namimit ko sa Manila that time. After naman that, nag-date pa rin ako. Siyempre, college tayo. Dito loy buhay, bala ka.
ibang probinsya or doon na born and raised in Metro Manila. So, mas liberated as we say it. So, mas siya na meron pala sa Batangas. Na hindi lang kami yung, tapos ano pa siya, opposite siya ng side ko. Medyo siya mas chill. Kayo na. So, meron pala na baka nag-act lang na straight or like very manly, na Batanggenyo, barako, ganyan. Pero deep inside pala. Kasi, ano na yun? Na-develop na yung sense of nakakaramdam. Kahit naman text lang yung, kain ka na, di ba? Nakakaramdam ka ng validation, ng words of affirmation. Parang hindi naman ganito yung mga class. Hindi naman ganito yung mga class kong straight. Matama na lang, may assignment ka na ba? Ganun lang naman sila. Pakopya. Anong gagawin natin sa report? Ilan lang wala namang ganun. Kahit naman sabi mo may kang straight na friend. Kasi nag-out din naman ako sa mga kabarkada. Ako lang din yung gay sa barkada. Kahit nung retreat, magkaka-roommates kami. Wala namang issue. Pero hindi naman sila ganun. Basta ka na lang. Basta akbay lang. Kaibigan ka pa rin. Wala nang change. Pero hindi naman sila nag-iiba ng words just to make me feel na parang babae or stuff like that. So, alam mo na hindi ganun lahat ng straight. Diba? So, ganun siya. So, nung nalaman mo na may mas manly acting, as we say it sa term sa community, na nag-express talaga ng genuine sa isang mas flamboyant that time. Nakakaano siya. Hindi pala ako mag-isa. Tatanong niya, ay yung flamboyant. Sabihin ko lang kung ilang A doon. Ilan A? Hindi, yung kay Doc Leo kasi, may mga times ba, Doc, na nakaka-factor din yung hindi sila makapag-out. That's why they're having depression nowadays. Ano ko na na-realize yun? Nung nag-training ako. May kaso ka na gano'n? Minority stress model. Anyone who is part of a minority, regardless of gender, sex, religion, culture, predisposed ka. Kasi lagi mo kailangan i-explain yung sarili mo. Okay. Mahirap. Kaya kung pansin mo lahat ng mga LGBTQ friends, lagi silang mas toughened. Yung may attitude, may ganyan kaming personality. Kasi parang defensive. Oo, defensive. Kasi parang may wall talaga sila. Sa start. Tapos sometimes kung hindi kayo magkaka-jive, may tendency na parang, ay, hindi ko siya trip. Ganun. From your perspective. Tapos lalayo na lang siya. Oo. Kasi kailangan namin maging defensive. Nag-experience namin. Ako, I had experiences ng relationship na yung typical, alam mo yung stigma ng bakla, yung may guy, tapos hinihingan ka ng something, gusto ko ng ganito. Yung materialistic partner na gusto ko sapatos. Ano, na-experience ko yun. College ako noon. So, tinitipid ko yung sarili ko para ma-feed yung siguro, sa term yun is yung receiving gifts, love language ng guy. Ayuda. Pero yung ayuda, yung rubber shoes. Kaya naging stigma siya sa akin, rubber shoes. Sama ka dyan. Pag, di ba, yung may mga gano'n sa probinsya, sama ka dyan, baka ka sapatos. Lolokohan na yung mga tao, di ba? So, may mga gano'n talaga. Kaya we tend to be tough kasi na-experience. Kasi yun nga, sometimes, I don't know kasi baka kaya nangyayari yung ayuda para ma-feel mo na accepted ako. Tipong gano'n. Para ma-validate Oo, ka. isa pa yun. Para ma-accept and ma-validate ka. The problem is, yun nga, medyo naaabuso. So, hindi lang paminsan, madalas. Ganyan. Naging biruan na nga sa labas na bibigyan ka ng ganito. Yeah. Meron ako naging try, diba, nakwento ko sa'yo, nagpa-public health speaking ako sa Taysay. Hello po, alin. Hello, kids, ganyan. So, tanda ko nun, may isang forum sa loob ng senior high, grade 11-12, so mga teens, na bigla siyang out of the Dok, itong kaibigan ko, namamakla. Ganon. So parang, public speaker na pala ako. So, yung sarili ko. Pero yung inner you, parang, ni-wrestling mo, no? Parang, magiging bait ba ako dito? Lecture ko ng mga batang to. Kasi nakasal nila yung bata na namamakla. Tapos, yung stigma ng HIV. So, that's another topic. So, ganun din eh. Ganun din na parang, shit, paano mo to i-defend yung community at the same time, correct yung mga bata. So, parang, dilemma at that point. Parang ako na, biyasa ko na, huwag niyo siyang asarin kung ano man yung pagdadaanan niya. Ano yan? Parang normalize ko lang yung curiosity. So, sa age niyo, 10 to 13 years old, pick curiosity. You want to try different things. So, respetuhin na natin isa't isa. Tapos after nung sama ko sila narpitan, pinagsabihan ko lang sa yung group. At kinamusta ko yung bata na kamusta ka? Okay ka lang ba? Ito ba ito? Hindi. Hindi ko namin huhusgahan. Okay ka lang ba? So, kinorek mo na lang din siya. Pero hindi pa rin siya, tanda ko na nung public health talk kasi parang siyang sex ed and mental health sa mga bata. May mga parents. It was also a struggle for me. Kasi sabihin ng mga magulang na bakit nyo yung pinag-uusapan, hindi tinatanim nyo sa utak nila yung
mental health, mabaliw, mag-suicide, mga ganyan terms. Nandun pa rin yung salitang baliw eh. Nandun pa rin eh. Oh my God, ang hirap. Yung frustration level ko parang... Kasi bukid eh, sa bukid. Mukhang hindi lang siya sa bukid eh. Mukhang here, I think, in the Philippines. In general. In general pa din. Ano pa din siya eh. Stigma pa din siya. Both yung mental health issues and yung sa community ng LGBTQA. Kaya, kasi dami ko ng referrals kay Doc Leo. Our youngest patient, 12 years old, bullying din. Nakuha namin sa community. So, yun, bullying, tapos nag-develop ng, I think, depression yata siya. Pero yung iba kasi, hindi nila ma-out yung sarili nila. So, kinikim-kim nila. At the same time, minority na talaga. Minority stress model. Minority stress model. Hindi nila masabi because people think na masyado sila. Parang kahit sa loob ng safe space mo, pag parang alam mo yung casual talk na nadudulas sila na, yung may biases yung pamilya, ay, parang hindi ata accommodating or accepting yung family. Nakatras pa rin sila. So, kaya important din ngayon to really Give awareness. give awareness talaga. Ang ganda nun. Kasi education palagi yan. Yes. The more you are increasing the awareness, mas naiintindihan nila. Kasi parang may narinig ako na nagsabi nga sa akin na pag ang tao is hindi aware or hindi siya, yung kulang yung kaalaman niya sa isang bagay, ang tendency ng tao is matakot. So, kumbaga, kaya nga 'di ba yung knowledge is power. Kasi pag aware ka, alam mo yung mga mas maintindihan mo siya, hindi mo kailangan matakot dun sa bagay na hindi mo alam. Yes. Kasi mas mo siya, matatanggap mo na din sa sarili mo kung bakit ganun yung mga bagay-bagay. Yung ngayon kasi nangyayari, naging nga, sabi ni Doc Neil, nag-term agad siya na baliw. Mag-depress. Yun talaga agad yung iniisip na kailangan mo ng psych. Usually pag kami ganyan, bawa may mga patients akong bago lang, may mga symptoms, depression lang naman, hindi naman siya yung skits na tapos kailangan kong i-refer sa psych. Ang una kong sinasabi is, Mami, ganito, meron yung patient natin, ganito yung condition. So, kailangan niya ng expert. Pagka ganyan, i-refer po natin sa psych. Huwag po kayong matatakot kasi pag sa psych, hindi naman po yun yung sinasabi niyong baliw agad. Doon po may counseling. Yung baka po, connotation kasi talaga eh. Pag kinokorek mo na siya doon. Pag narinig, baliw mo siya! Talaga? Asa ba ang effort tayo dito? Iba yun eh. Yung ginagawa mo dito. Paiyak na ako. Alam mo na iyak na ako. Sorry. Baliw siya! May acting pala dito! Acting challenge pala to, hindi nyo naman sinabi. Overacting! Parang nakaka-discover ng mga bagong talent. Ang ganda ng topic natin. Mula halo-halo. Baliw! Baliw siya! Hindi ko tatanggapin ito. Meron kaming nihandang i-move mo nga yung script natin. Ito talaga. Hindi naman natin nasulat. Hindi, may tanong ko kayo, Doc. Sige, gusto ko to. Yung profession mo ba, Doc, as psych, nagagamit mo ba siya like sa ordinary days? Bawa, may nakasulmo ka, ginudge mo na agad na ganito siya. Totoo yan. Yung mga ganun ba? Yung parang nakasulmo mo na. May nadadagdagan ka na ba sa akin? Nadayag sa lahat ni Doc. Talaga? Aminin ko. Isa tayo mamaya. Actually, connotation din yun. Actually, personally, it's also being used against me. Kapag, syempre, single, just you're dating, parang binabasa mo ba ako? So, wait, trabaho ko lang yun. Hindi naman necessarily. Yun nga lang, syempre, mapansin ko, meron kang tendency na pag straight ka ganti reaction mo. So, there's for emotion, you have a behavior. So, babantayan lang yun as a partner, as a future partner. So, ganun siya. So, sa amin, actually, nade-develop na namin, nababasa lang namin yung tao na how you react. Kasi, di ba, our emotions, our triggers, gives a behavior. Yes. So, alam ko lang. So, kapag kumunot ka na, naiintindihan ko na agad yung feeling na, wait, ano na siya, ganyan. So, nag-step back kami or nag-explain kami, ganyan. So, tendency yung mga side na part kasi ng trabaho namin yung non-verbal. Yung ganun. Eh, yun pa naman yung pinaka sa ibang tao, hindi na pala napapansin. Diba? So, oo, minsan nagagamit na hindi namin sinasadya. Kasi sometimes, yung reaction din ng mga tao, sabi ka ba, when you're more comfortable with the people with you are with, the more that you are nalalabas mo. So, tendency kami,
na nakikita namin yun as kapag ang isang client, I prefer to call them client is mas expressive, mas natural, ibig sabihin, ito na siya. Ito na yung totoong ikaw. So, ito na yung i-embrace natin, i-cultivate natin, i-protect natin. Kasi kapag usually, kapag may daming walls, ibig sabihin yung mga, nag-isipin, more walls, more defenses, more trauma, more pain, diba? So, pag bumaba na yan, naging mas nimingiti na sila, naging iba na yung aura Mas nila. comfortable na. Actually, minsan sa akong basis pasyente ko ba ito? Tapos sabi ko sa sekretarya, pasyente ba natin yun? Oo, Dok, nang nag-iba yung mukha niya, yung aura niya, oo nga ngumingiti-ngiti na. So, nakikita mo din na iba na din yung namamanifest nila. So, oo, may tendency kami mabasa. Pero hindi naman namin kayo judge. Mabasa o man-judge ba? Pero Parang manik tong ano to. parang gano'n. Parang high energy. Kaya minsan yung aside. Patay na sa sasakyan. Pero minsan, yung ginagawa na kami, baka Leo ka. Ganyan, kasi pag mga center of attraction, baka Leo ka na lang. So, minsan gumagawa kami ng mga gano'n. Parang in-entertain namin yan. Kasi Dinadaan sa zodiac sign. Zodiac sign, personality mo lang. Pero sa loob-loob ko, mag-ingat ako dito. Kasi, alam mo yun, may ganun pa rin kasi. Kasi it's our job to accept. So, we never parang avoid anyone. Yun nga lang, nag-modify lang kami on how to approach different people. Pero if ever ngayon sa mga listeners natin, kung may bibigay kang advice to the LGBTQA plus community na nasa medicine field. Saka sa mga young. Dalawahin natin. To the young members. members. And for you. Actually, come back to the young and beautiful you. Tsaka kung may bibigay kang payo dun sa mga doctors natin who belong. I think madaming Maraming yung may reservations. Kasi, Yes. Yung closeted. ano yung ibibigay mo? Siguro yung sa una is LGBTQA plus community members na doctor or either juniors, residents, or whatsoever. For me, the more that you be more honest or expressive, yung maging black and white lang, the better. Kasi sometimes, if you also try to hide it, kailangan ko maging tough kasi yung pasyente ko to attract more of them, may tendency tayo maging people pleaser. And lately, napapansin ko yun, not just in our generation, but in the younger ones, na naging personality na naging people pleaser. To the point na nawawala ka na kung sino ka. And with this long-term, diba, late game type approach yung pagiging doctor natin, it's not gonna help you out. So, for me, the more that you are more honest, hindi mo kailangan isumigaw, hindi mo kailangan ipag magpaparada ka pa dyan, magpa-Santa Cruzan ka sa labas, hindi naman kailangan. Just be comfortable with yourself. Ganda. Yun lang, maging comfortable ka lang para hindi ka na nagkakamere ng parang something pulling you back. Diba? Sabi nga natin, how will you help others if you can help yourself? So, kung hindi ka pa buo, paano ka bubuo ng ibang tao? So, that's one thing. So, that's one of my tips. Kasi, for me, nung residency ko, naging asset ko talaga yung sexuality ko. It opened a lot of doors for me. Resident pa lang ako, pinapag-talk na ako sa iba't ibang offices, departments, exposures. May mga konting stigma pa din naman. Pero, again, nababrush off mo siya since comfortable ka na. Kapag na-frustrate ka pa sa stigma, alam mo naman nandun siya eh. But if you use that opportunity na nanda ka na ng platform ko, ako yung naging chief res that time, talaga, mag-iingay ako as an LGBT and as a chief res na psych. So, na-normalize ko yung mental health sa office, sa hospital. And let's be honest, pag veterans is older generation doctors, older generation patients. So, may mga stigma pa din. So, sir, kamusta ka na? Ganyan. So, kahit naman employan ka, sometimes naging asset na siya. Naging asset na din sila. Naging komportable din sila sa'yo. Naging komportable din sa sarili. So, it helps. So, the authenticity, as we say it. Yung ikaw, tunay na ikaw. Hindi mo naman kailangan laging i-alter. Siguro kung meron ka lang patients na, baka homophobic or something like that, relax lang. Adjust lang. Pero hindi ko babaguhin ang sarili. Sa sarili. Adjust lang ako. Hindi ko mas controlled lang ako, chill lang. Tapusin ka lang to. Parang transactional lang. Tapusin mo lang. Kung anong kailangan niya, bigyan mo lang. Pero kasi may mga pasyente kasi na mas nagiging komportable ka kapag masaya, kumpuela, di ba? Binabaklat namin yung mga pasyente. Nagiging mas kampante sila. Kasi doon din yung nag-lure in sa psyche, the power of words. And yung kasabihan ng tao na pag nakita na lang yung doktor, gumagaan na yung pakiramdam. So, kung basungit kaming psych, tapos depressed ka na nga, parang it's gonna help. Diba? So, ayun siya. So, nararamdaman din kasi, since psych is all about non-verbal, nararamdaman din ng pasyente yung kung may bit-bit ka,
hindi din, ramdam din nila yun. Kung off ka, wala kang ngayon sa tune mo or wala kang sa sarili mo. Tapos, mararamdaman din ng pasyente mo. So, mag-ripple effect. Ganda nun. How about for, not only for the doctors, but in general, for the LGBTQ? Na youth? Or Yeah. youth. For me, sa LGBTQ naman na mga kabataan, confused or tago pa, take your time. Kasi I think that's one thing. Part talaga ng aaminin ko, parang sabi mo din, mantra ko din yun, experience is the best teacher. At some point, minsan okay lang din na hindi perfect story. Yung traditional, na, tagapagod ako ng parents ko, first boyfriend, love agad, first girlfriend, love agad. Sometimes, the more na may mga struggles, it makes you better. Diba? Sabi ko lagi kong ginagamit sa mga case presentation ko ng residency is yung analogy ng diamond. The more pressure, the more na mag-hone ka into a perfect rock. So, to the point na only a fellow kapwa diamond can harm you. Diba? So, ganun lang din siya. So nakaka-build din siya ng self-esteem. Dami akong pinagdaanan. This is just a struggle. It gives you resiliency. Yung parang na kahit anong problema, kaya. Pwedeng mabagal. So, you take your time din. Yun din yung pansin ko sa youth. In general, nagmamadali. Yun din. Hindi ko alam kung bakit. Na parang full steam ahead sila. Pero na tayo, parang Pinakita ko niya sa Reddit, parang mag-usap sila, parang screenshot lang siya ng chat Parang 13 years old pa lang daw siya. Pero yung frustration niya sa relationship niya, yun. 13? 13. At 13, nagnanaruto lang ako talaga. parang kakatuloy ko lang ata. 10-20 lang ako. 13! Ako 13 na ngayon. Ano? Pero pa. 13? Kailangan ko. In between ka din. Sinabi ni Doc na take your time. Kasi ako naman, if you'll allow me to share in a biblical point of view, kasi ang lagi ko sinasabi din sa mga youth namin that kahit sa mga young professionals na nagsisik ng advice minsan sa akin, pause, relax, slow down. That is a way of showing the Lord that you have the faith in Him. You're letting Him slow down. Hayaan mo lang siyang mag-molde ng buhay mo. And if you're going to apply it, yun nga, in this topic, is that madaliin. Tama nga naman. Huwag mong madaliin. Trust the process. Trust the process. Hold the vision. Trust the process. So, ganda. Tapos, for one final question, I think, how about for people suffering mental health problems or thinking that they are suffering mental health problems? As we are, I think, kailan ba ito i-air? May. World Family Doctor Day. Ang topic kasi namin ngayon is about mental health. Mental resilience. Mental resilience. What are the words that you want to share to our listeners and viewers? Pinapatawag ko kayong lahat. Bawal na. Hindi pa. Pag After the air. Pag nilabas to, may mga nanalo na. Di ba? Pinapatawag ko kayo. Ayan. So, first, siguro, balik natin yung cliche na it's okay not to be okay. Madali siyang sabihin, madali siyang sabihin, ipangampan niya, ilagay sa poster, ilagay sa caption ng story, or like ano. Pero pag ikaw na, mahirap. It's so hard. Kahit nga sabi din namin, isang stigma din yun sa amin. As LGBT na ako, tapos psychiatrist pa. Tapos ine-expect nila na, kapag psych, we got everything solved. No, tao lang din tayo lahat. So, it's okay not to be okay. Ang pangontra ko ngayon sa baliw is, hindi ka baliw, may pinagdadaanan ka lang. Kasi hindi ka naman napupunta dyan kung walang struggle, kung hindi ka nahirapan. Kasi kung madali ang buhay, you had everything on lahat ng cards is on towards your fate na positive lahat. Hindi ka mahirapan, smooth sailing. Then again, wala naman, iba kanya-kanya tayo ng storya. So for me, yun. Parang, hindi ka siya, parte siya ng buhay. Parang, change is also part of, change keeps coming. So, yun din yung isang aspeto ng buhay na kailangan mo din tanggapin. Dati kinaya mo, pero hindi necessarily ngayon kaya mo ulit. Things have changed. You have changed for sure. Circumstances of a problem changed. Kaya, kapag ramdam mo na, uy, parang hindi ko na to kaya. May something ng iba. Kung dati umulit yung same problem, tapos na-troubleshoot mo siya ng problema, kaya nahirapan ka,
baka kailangan mo na ng tulong. Ang ganda na. And doon tayo mag-start. Kaya yung isang Netflix ba siya? Basta US-based. Yung hospital-based din siya. Anong title nun? Basta natanda ko. 50 Shades of Grey. Hindi! Hospital! Sorry. Ba yan? Sorry. Ibang treatment room yan. Parang the red room yan. Sorry. Hindi man siya house. Basta I forgot. Sa utak ko yung character, pero medical director yung role niya dun eh. Yung Amsterdam. Nung napanood ko yun, it changed everything for me. Ang una ko laging ganyan sinasabi sa mga patients, sa clients ko, is how can I help? Ganda. Kasi sometimes yung problema, hindi siya upo-sipon lang na, hindi siya sakit dyan. Sometimes it's something. And that's where we can start. How can I help? You can ask that to yourself. How can I help myself? Kasi ramdam mo yun na nahihirapan ka. Start from yourself. Pag natanggap mo na, kung hindi mo alam kung paano tutulungan, then step 2 is approach someone. Kasi mahirap din yung hihingi ka lang ng advice, tapos hindi mo bibigyan ng totoong storya. Yung, may friend ako, ganyan. Yun yung mga most like of common kong inquiry muna. May friend po kasi ako. Tapos pag hinihingan ko ng context, since hindi sila ready ikwento, nalolost din ako para tutulungan. Sabi ko, alam mo, mas maganda makausap ko lang yung friend. Ganyan na lang. So kaya ikaw din, kung ikaw naman yung nakakaramdam talaga, the more na nakuha mo sarili mo, the more na hindi ka matutulungan sa iba. So the acceptance to yourself, hindi mo din kailangang ibarangay na mga kaubayan, may problema ako. Hindi naman din eh. Just accept yourself, tapos pag ready ka na, you ask na. Doon ka na ngayon mag-start na. Kasi papasok yung tulong. That's one thing I've noticed in my practice and in Filipinos in general. Help comes naturally, but you have to just be honest with yourself. That's true. Sulit naman talaga tong list. Diba? Dahil dyan may mapuntos tayo. Ay, no. Again, let's thank Doc Neo for being with us this afternoon. At Doc, maraming salamat. Ano ba 12 hours duty to? Yes, mahaba yung script yan. Ano ba ang script? Parang wala kang kasunod dyan? Parang siya upcut. Upcut essay. Ganda. Pero Doc, kidding aside, maraming salamat po sa naman. Yes, thank you, Doc. For Thank you so sharing much. your wisdom. Parang gusto ko siyang i-mainstay. Hindi, Nag-ready pa naman ako dito sa tanong na to. Ano yan? Yung last daw. Sige. Ano ba? If we could snap our fingers and invent the ultimate LBGT. Oh, mali. Sorry. Sorry. Ano ba yan? Ano na? Ano nga? Ulitin mo. Ayan. If we could snap our fingers and invent the ultimate LGBTQA+ doctor survival kit, what would be the 3 essential items Miss Universe ang inside? question. Thank you for Marco question. Sawadee-ka. Ganun. So, for me, well, 3 things come to mind if I win Miss International. 1. Sorry. Ako 1, as a psych doctor and LGBTQ, I think ballpen yung isa. Maliban sa may stigma tayo sa mga But it's always about putting it black and white. The more that you put it black and white, the more that you face it. Then ako isa pang word ko is perspective. Never see a problem or something insurmountable. There's always an angle. Just have to look for it. So, mahilig din kami mag-draw yung mga site. Hindi ko na kung bakit. Mahilig ako mag-explain sa pasyente na ito nararamdaman mo, tapos bibilugan ko lang yung word na pinaka nag-stuck sa kanila. Kaya for me, it's a very powerful item. Saka, it's writing down. It's writing down your history. It's lots of symbols, ang pen. Just write it down, black and white. Number 2, I guess, hindi ko lang kung bakit yun ang una ko, is lip balm or lip tint. Lip balm. Kasi may mantra kami, sana na pag doctor, mga fellow young doctors, or kahit ilang generation ng doctors, okay lang nasabog sa duty. Basta maganda ka. Basta maganda ka. Pero hindi kami dati. Nawasak ako nung dati. Tanda ko, 4 patients ka sa OP, sa ER, meron akong ICU. Psych, may ICU. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Panginoon, meron akong naghang. Ang dami nangyari. Basta sabi ko sa mga interview, bigyan nyo ka ng 5 minutes, 10 minutes sa shower, kailangan pa nag-endorse tayo, kahit sabog. On duty. Basta on duty. Basta
maganda ako. Sabi ko, Okay. maganda ako, presentable ako. Tapos, syempre, pag endorsement, diba, may podium, ganyan-ganyan. And may 24 hour of duty, tapos may luha. Sa kaniwala ko. Para dramatic. Yun lang siya. Kasi, doon ko na-realize na, kasi syempre sasabihin natin, di ba, nung tayo yung mga bata, na antok kasi, dami ng oras. But then again, I found out na it's a simple shower, a simple hinga. Huminga ka lang muna. Breathe. It's already a simple way of self-care. And we are expected to always be a service provider. Lagi tayong hinihinga ng lahat ng madaming tao na mag-provide ng something. Gusto mong pahinga, gusto mong bakasyon, holidays, time with your family. But then again, isang tawag ng ER sa phone mo. Wala na. Tapos na. So, take that each opportunity. So, laging dapat handa. Diba? Ganun agad. Good morning. Parang wala nangyari. Pero at least presentable ka. Yan siya. And siguro ang third item na naisip ko na dapat lagi mo ding dala. Pero hindi ko masyalam kung LGBTQ. Kasi parang lamatang gender-specific item. Pero para din sa akin is, ang isa ko naisip na lagi mong dala is, hindi ko lang kung bakit, pero doktor kasi tayo. Laging may phone din. Phone din. Kasi sinabi ko sana stat. But then again, psych ako. Hindi naman nagsistat. But yeah, for me, it's communication. It's always about transparency, communication. Using that, diba, kaka-cellphone mo yan, stigma. Pero kami, ako personally, nung nag-training ako, parang like ko siyang katabi. Nakaka-anxiety nga pag walang phone eh. Kasi isipin natin it's a negative connotation. But for me, it's communication. Especially kapag sa mundo natin, parang yun na yung pinaka-nearest to home. Yung nearest to people na kahit hindi ka talaga duty ako or stuff like that. Phone will always be there. So for me, ganun din. Saka parang isang comedy show na lagi sinasabi ng bago mga bakla, hello! Ganun yung lagi sumagot ng telepono. Naka-flip phone pa. Ganun. So I think so. But yeah, for me, that's one of it. So, ball pen, lip balm, and a phone for a LGBTQ plus doctor survival kit. And that is Dr. Neo Makatangay. Thank you! Thank you. Sana naman hindi ito ang huli. Malay mo, comment nyo dyan. If you want him to be a mainstay host. PB Space Ako gusto ko! PB Vote ko, ano? Okay, so PBB Space Neo. Oh, yan. So, siyempre, dadaw tayo sa Sexty! Nag-ready po sa meta. Ito na, sex tips. Sino mo? Ako na mauna ngayon. Sige. Hugas ka kamay bago at pagkatapos kumain. Yeah. Totoo yun. Sa akin, limit your screen time. Lalo pag matutulog. Ay, wow. Talaga. Kakachat mo Para sa akin sa kanila. 1:30. Sa'yo. Sabi ko sa kanya kagabi, 1:30. Nag-send ako ng TikTok. Isip pa. Isip ko pa. Limit your screen time. Sa kanila. Ayun. Sige. Sa'yo. Ako, allow yourself to breathe. Grabe naman. Buksan mo nga. Sana bintana! Doc. For me, to make it LGBTQ friendly for everyone and to be a sex positive type of person is consent is sexy. Yes! Gusto ko yan. Applies to everything. Ang ganda. Consent is sexy. Dati safety is sexy lang sa ngayon consent is sexy. Ganda. If you are enjoying this Podcast. alam nila yun. Follow and subscribe! Alam nila yung podcast. Hindi naman sila Si LBGD. ABCDQ. ka na ba? Tapos na, ginaway niya kanina, bawi ulit ngayon. May utang sa next episode. So if you're enjoying this podcast, again, please like, follow, share, And subscribe. and subscribe na sa YouTube, Spotify, Facebook po kami. Papalduhin nyo naman na kami. Pasuyo naman. Awa nyo na. And again, thank you, Doc Neo, for this episode. And sana hindi ito ang huli. Diba? And with that, again, this is Doc Pao. This is Roxanne. This is Doc Joy. And this is Sex. Ship and... Chika Hands started. Bye! Bye!